Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ang issue. Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan ho yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik nila. Hanggang ngayon, hindi binabalik. Hindi binabalik. Now that we na may call dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch. Iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit po kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. To the credit of the Secretary of Health, Dr. Riachon, Secretary Herbosa, siya mismo nag-expose nito, ha? Oy, aftermath. And-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya. Wala namang seriousness niya yun eh. So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yun. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, maraming mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiyak. Ang kalaban natin kapwa Pilipino natin. Na namumuno sa atin na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi natanggap-tanggap. Sabi ko, dami nag-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. Okay na, marami pa yan. So, any more questions, ma'am? Yun. So, sinang magtatanong? Go, pagkala po kayo. Go, magandang hapon po. Rocky Ayen from the Daily Tribune. Sir, are you one amid this political noise? Are you one with the nation or the other na mga tao na nananawagan na magbitiw si Pangulong Marcos? And some are saying na magbitiw na rin si Vice President, sabay silang magbitiw para magkaroon ng panibagong transition ng government natin. Well, madalas kong sabihin, kung magbibitaw si BBM, ang caretaker, Supreme Court, tapos ang military, magbibit ng Supreme Court, religious organization, and businessman, kung anong gobyerno ang gagawin natin para mawala lahat ng grabe corruption. I'm not for anybody. But if the president will get out, everybody will be investigated. No exception. So sir, follow up na lang. Hinihiling mo ba? Tama ba? Na hinihiling niyo ba na magbitiw na rin ang presidente? O sila pareho? Matagal na. Pangat daw sabi ni Ivy. Dapat nung araw pa. At kinausap ko si Ivy bago 15 days before yung scheduled rally. Paglabas ng 16 days, marami na magra-rally yan. Di na itong tao, nag-umpisa na nga eh. Lahat. Nung araw pa. So, the best thing ako na gawin mo, kausapin mo yung kapatid mo, magbitaw na lang. Honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman lahat ng tao. Magsuri siya at magbitaw na. More honorable ako. Bago makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig yan, lumura lang ang tao eh. So, I'm very sure sa survey, 80+% na ayaw na galit ng tao. Tapos niluro ko pa din. So, yun po ang nasagot na ba kita to? Okay, may tanong pa po dito, Go.
Good afternoon po. Francisco from Ronda Balita po. Ang katanungan po ng karamihan na nagrarally, na nagkakaisa para pababahin ng Pangulo ay kung sakali pong hindi bumaba at magpatupad po ng martial law, ano po yung next hakbang? Kasi sa yun lang po nakikita ang mamamayan ng pag-asa ko. Ano po magiging hakbang? Sino, depende, sino magdadeklara ng martial law? Siya o? Yung presidente, syempre po ang nakapaligid daw sa kanya ngayon, ayon sa, syempre yung kapatid niya mismo na Kung Bulgar. siya mag-declare, ubus siya dyan, tingnan mo yung South Korea, nag-declare martial law, tanggal agad. Pero wala naman naniniwala. Lalo magagalit ng tao. Para kung ayaw magbitaw, we have to force. Nabanggit ko na yan noong araw. Pero kung makonsensya ang military, maawa sa mga anak nila dahil nilandakaw na ang mga kinabukasan mga kabataan, anak nila, anak ng mga sundalo na nagpapakamatay sa ating bansa. Kung makonsensya sila, lumabas na sila para protektahan ang tao. Because in the Constitution, palagi mo sinasabi, the military is supposed to protect the people and the state. Nakakagulo na nga ang Pilipinas, dapat protektahan nila. Yung mga nagrarally, protektahan nila. Huwag huhulihin. Anong nangyayari yun? Hinuhuli na ngayon ng HBBM, hinuhuli, kakasuhan. Anong laban nila dyan? Sila nag-appoint lahat yung Justice Department, Ombudsman, lahat siya nag-appoint. Anong justice makukuha ng mga tao? Yung pinadedemanda, ginamit lang nila kontraktor, ginamit lang nila, engineer, ginamit lang nila. Wala naman yan kung walang kalukuhan ang itaas. Ikukumpira ko po sa aking lalawigan. Pag may programa, bibigyan ko na ng mayors ng project. Pinapalag ko sa lahat ng taong buong probinsya, bantayan po niya yan, bantayan po. Ang hinihingi ko lang sa inyo, walang ghost project. Yun ang feeling ko. Binabantayan at pinadodouble check. Kaya naman maprogreso kami. Compare mo sa Ilocos Norte. Magpare-pareho lang kami ng industriya. 21 years na tatay niya, 3 years na siya. Nasa ilalim pa rin. Ang Ilocos Sur, from the poorest to the 5th richest province in the entire country. Dahil wala kami grabe corruption doon. So, from the most notorious, walang tao doon, nung nag-governor ako, notorious, most notorious, we are now one of the most peaceful province. At 8 ang hospital po namin doon. Libre po lahat. Libre lahat ang hospital namin. So, content ko po, tao doon. Awa ng Diyos, 2 eleksyon na, walang kalaban. Yung kapatid ko, yung anak ko, at lahat. Pati po November, walang kalaban. Now, kung ipagawa sila ng batas, ang anti-dynasty, payag ako. Bakit kami dynasty? Kasi lahat yung nilagay ko noon, kumukontra ang dynasty rin, nagtatayo rin ang dynasty nila. Ilang beses na? Naglagay ako dyan ng congressman, dynasty rin gusto. Governor, dynasty rin gusto. Pero pinatawag ko na lahat. Doon naglagay ako ng mga kapatid ko, kamag-anak, at lahat. Tuloy-tuloy ang progreso. Gusto ng tao dahil wala kami ginagawa. Now, ang anti-dynasty, although gusto ko, pero kailangan gawa ng batas. At hindi na po, wala na pong kwenta yung anti-dynasty dahil nung araw, mabibili mong tao, matatakot ang tao. Kaya ayaw kong dynasty ron. Ngayon, mas kibigyan ka ng pera, hindi kayo buboto kung masama kang tao. Matalino ng tao ngayon, hindi nakakaya doon. So, irrelevant na yung dynasty. So, batas, ayaw ako. Hindi ko dinidepende yan. I'm not justifying the dynasty. Okay. May tanong po dito, Gob. Dito naman po. Hello po, Gob.
Hello. Magandang hapon po. Mac Vincent Mirabuna po from Balita, Manila Bulletin. So, inilangkahin niyo po sa naging panayam ng 1PH sa inyo noong November 11, 2025 na ang sabi niyo po mas maganda na magbitiw na lang si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto para hindi na maulit yung pangyayari na pagpapatalsik sa pamilya nila noon sa Malacanang. Babasahin ko lang po yung sinabi nyo. Ang suggestion ko nga, kung magre-resign si BBM, mas maganda. Para hindi na siya paalasin ng tao kagaya na nangyari sa mga parents niya. Dagdag niya pa po, sobrang galit na ang mga tao. So, dagdag po rito, at idagdag na rin po